Ito ang Palawan. Tinagurian itong the last ecological frontier. Dito rin sa Palawan, matatagpuan ang isang kakaibang hayop. Nakilala sa balat nitong nababalot ng kaliskis na tila gawa sa kuko. Wala silang ngipin, kaya dila ang ginagamit sa pagkain ng insekto. Mahiyain at nocturnal o aktibo sa gabi. Ito ang pangolin. Pero higit silang kilala sa kanilang pagbalentong o pag-ikot-ikot kapag nakakadama ng panganib. Kaya kilala rin sila sa tawag na balintong. Huwag nang magtaka kung ang hayop na ito madalas bumalentong. Wow, so heavy, so huge. Dahil ang pangolin, itinuring din na isa sa most trafficked mammals sa buong mundo. Katunayan, sa entrapment operations na ito ng Palawan Council for Sustainable Development o PCSD sa barangay Bebeladang sa bayan ng El Nido. Walang lalapit ha, walang lalapit mo na. Ikaw ay may karapatang kumuha ng sarili mong abogado at kung wala kang kakayahan, ang gobyerno ang magbibigay sa'yo nito. Ang tangkang pagbebenta ng dalawang individual ng scales o kaliskis ng mga pangolin na hindi bababa sa 7.5 kilos ang bigat. Upo ko lang! Upo lang! Upo! Nasundan pa ito ng isa pang buy-bust operation sa barangay poblasyon sa bayan ng Taytay noong July 27, 2023. Ang pagposes, pagkuha o pagpatay ng buhay ilang natin ay labag sa batas na RA 9147 o Wildlife Act. 39 kilos? 39 kilos? Kung saan nasabat naman mula sa 5 suspect ang nasa 27 kilos na kaliskis ng pangolin. Ayon sa datos ng Global Initiative Against Transnational Organized Crime, nasa mahigit 26,000 na pangolin ang posibleng hinahunting ng iligal sa Palawan kada taon. Ang kaliskis kasi nito ginagamit bilang gamot sa rayuma at kumbulsyon. Ang pinopoach talaga nila dyan, yung mismong skills niya eh. Binibenta nila ng mahal. Sa mga nahuli namin China sir eh. Chinese medicine yung ginagawa nila sa skills. Mabuti na lang at maging sa mga hayop sa ating kagubatan. Merong tagapagtanggol ang Wildlife Enforcement Team ng PCSD na siya nagpapatrolya, nag-iimbestiga at nanghuhuli ng mga illegal na aktibidad sa wildlife ng Palawan. Kagaya na lang nina Ken Bert Lee at Lee Hurt. Criminology graduate sila. At pinili magserbisyo sa pamamagitan ng pangangalaga sa wildlife ng Palawan. Ang gusto ko sa trabaho ko, yung naililigtas ko yung environment natin, napipigilan ko yung mga illegalista na patuloy na putulin yung mga puno, mag-poach ng mga wildlife natin. Bilang wildlife enforcement officer, masarap sa pakiramdam kapag may nare-rescue ka ng mga buhay ilang. Pero sa bawat sabak nila sa entrapment operation, buhay rin nila ang nakataya. Hawakan. Yung mga ganun, mga illegalista na talaga sir, hindi naman sila nakikipaglaban ng harap-harapan mismo. Papuputukan kami, abangan kami sa baba para masabotage lang nila yung operation. Tatakutin kami, babantaan kami. Mahirap ang trabaho ng isang wildlife enforcement officer kasi alam naman natin dito sa Palawan, talaga napakaraming mga endangered species dito. Maraming maaakit ng mga matataas na tao na mag-alaga ng mga ganon. Siyempre, mababangga mo rin yung mga matataas na tao na yun eh. Makakasuhan mo sila, matitreat ka nila. Ang sino mang nagnanais maging wildlife enforcement officer, dumadaan din sa matinding pagsasanay sa paggalugad
at pagbabantay ng kabundukan. Bago kasi kami makapasok dito, nagtitraining din naman kami katulad ng ranger training namin. Sa mga skills naman sir is night movement, close combat, maneuvering, river crossing, pagdating sa mga bundok. Sa pagsasanay na ito, tinuturuan din silang humawak ng armas. Kasama kasi sa training namin yan. Halos every month, nagpa-firing kami. Kasama din sa training namin yung report writing, sa pag-file ng case. So I monitoring. Sinisigurado naman daw ng PCSD ang kaligtasan ng kanilang mga entrapment officer. Isa dyan sa pinaka-iniingatan ko during operation, yung safety nila. Ayaw ko na malalagasan ako ng personnel ko. Meron man na wounded pero hindi ako namatayan ng tao. Kasi pinapriority ko yung safety ng bawat enforcers. Pero hindi nag-iisa ang PCSD sa laban na ito dahil katuwang nila ang buong komunidad sa pangangalaga sa wildlife ng Palawan. Kakanda kami sir ng Wildlife Enforcement Officer Deputation Training. Ano sir, itong mga IP, ito yung binabantayan nila, yung tinatawag nila ang lupang ninuno. Kaya isa yan sa factor kung bakit marami kaming natatanggap mga report. PCSD! Karapatang manahimik. Sa tunggaliang ito, hindi lang buhay ilang ang nanganganib. Opo ko lang. Bulang! Opo! Pati na rin ang buhay ng mga tahimik na tagapagbantay ng kalikasan. Sila na ang panata ay simple lang, pangalagaan ng puso ng Palawan, ang ating kagubatan. At ang mga hayop na dito'y naninirahan.